Mabigat ang paratang ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya, personal na raw siya nakapag-deliver ng mali-maletang may lamang pera na tinatawag nilang basura sa bahay ni Ko at sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Kapwa nang itinanggi ni Romualdez at Ko ang akusasyon. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa niya kahapon, kwestiyon ngayon. Ang notary public kasing nakapirma rito na si Attorney Pechi Rose Espera, sinabing hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Kailangan anyang makilatis ang background at record ni Gutesa, lalo't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito. Sorpresa raw ang pagpipresenta ni Senador Rodante Marcoleta kay Gutesa kahapon at hindi man lang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang Department of Justice, inaalam na rin kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement. No-show raw si Gutesa sa usapan nila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ngayong araw. He wanted to enter the Witness Protection Program and I told him yesterday, I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said na he can defend himself. Sa ngayon, hindi siya, no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Gumugulong na ang case build-up laban sa 21 isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Inirekomenda ng NBI na sampahan sila ng reklamong graft, malversation of public funds at indirect bribery. Isinumite na rin ang kanilang mga pangalan sa Anti-Money Laundering Council para hilingin sa Court of Appeals na i-freeze ang kanilang mga ari-arian. Hiniling na rin sa Bureau of Immigration na ma-issuehan sila ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBO. Kabilang sa mga nasa listahan, sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Gayon din sina Ko at dating Senador Bong Revilla, pati na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ang mga dating engineer nitong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Wala naman sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya po hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Pati si Makati Mayor Nancy Binay na iniugnay naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hinatiran umano niya ng pera. We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. We want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. Hindi